Magandang balita mga ka-vlogs, ang Philippine Postal ID pwede nang kumuha ngayon. Hindi na po siya suspendido. Ano nga ba ang requirements? Magkano ang bagong bayad nito? Gaano katagal ito i-process at dumating sa atin? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Magandang balita dahil ang matagal na nating inaantay na Philippine Postal ID ngayon ay pwede nang makakuha. Pwede nang mag-apply. Since kahapon lang yan mga ka-vlogs. Paano nga ba ito proseso? Ano ang mga requirements? Magkano ang bayad nito ngayon na updated? Yan, pag-uusapan natin mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Well, ito na, magandang balita mga ka-vlogs dahil effective po kahapon, October 15 ay nagsimula ng mag-resume, nagsimula ng pwedeng makakuha, nagsimula ng pwedeng maka-apply dito sa ating Philippine Postal ID. Mahigit 2 taon po ang nakalipas at ito nga po ay suspendido, pero good news talaga. Kanina po ay minabuti kong puntahan, i-verify, do kahapon ay nabalitaan ko na bumalik na nga ang pag-apply, ang pagkuha dito sa Philippine Postal ID. Pero minabuti kong puntahan kanina ang Philippine Postal Post Office dito sa Davao City para ma-verify ko talaga kung totoo ito, para naman ma-update ko rin po kung ano ang proseso, magkano ang bayad at ano ang mga requirements, para sigurado ako na maibalita ko sa inyo ang maganda na balitang ito na pwede na tayong makakuha ng ating Philippine Postal ID. And yes, pwede na nga po. And ayon nga po yan sa Post Office Davao at nationwide. Iisang system lang naman po sila. Ibig sabihin, nationwide ay pwede na tayong makakuha, pwede na tayong maka-apply ng ating Philippine Postal ID. Well, dito tayo sa mga requirements. Ano nga ba ang kailangan ngayon? Since matagal nga pong nawala ang Philippine Postal ID, ay ano nga ba ang updated na requirements ngayong 2024 October? So, ayon po sa Post Office, 2 lang po ang kailangan para makakuha tayo ng ating Philippine Postal ID. Una po, mag-present tayo ng barangay certificate or barangay clearance. Pangalawa ay ang ating birth certificate. So, 2 lang po talaga ang kailangan, 2 lang ang ating requirements, no? Birth certificate and the barangay clearance or barangay certification. Magkano naman po ang updated na presyo, no, or bayad dito sa ating Philippine Postal ID? Ito lang po ang medyo bad news dahil medyo tumaas ng konti, no? Konti lang naman ang bayad sa pagkuha ng Philippine Postal ID dahil kung maalala nyo, noon po 504 pesos po yan. Pero ngayon, ayon po sa Post Office Davao, ito ay nagkakahalaga na po nationwide ng 550 pesos. 550. So, nag-increase po siya ng 46 pesos. Kahit pa paano, kunti lang naman, no? At least meron tayong valid ID na postal ID mga ka-vlogs. So, ulitin ko, ang updated na presyo or bayad nito, nitong ating postal ID ngayong October 2024, since kahapon, effective kahapon, ay 550 pesos. Paano naman ang proseso? Ilang araw or linggo or buwan nga ba bago ito makarating sa atin or makuha natin after natin mag-apply sa post office?
So ayon po sa post office na aking napagtanungan kanina, no, ang proseso po ay mag-fill up lamang tayo ng application form, which is the application form, libre lamang po yan, sa post office lamang po natin yan kukunin, walang bayad yan, ha, that is not for sale. Then after natin yan fill upan, ay magbayad po tayo ng 550 pesos, and then mag-antay po tayo ng 3 hanggang 4 na linggo, 3 to 4 weeks. Take note yan, ha, 3 to 4 weeks lamang ay darating na sa atin, makakarating na sa atin ang ating Philippine Postal ID card, mga ka-vlogs. Pero sa kabilang dako, kung taga Manila kayo or malapit kayo sa main office, post office sa Manila, no, isang araw lang, no, isang araw lang po makukuha, no, yung tinatawag natin na rush na postal ID kung sa Manila main office ng post office kayo kukuha, mga ka-vlogs, no. Pero kung outside Manila, outside Metro Manila, dito tayo sa Visayas and Mindanao, 3 to 4 weeks. Kahit pa paano, no, medyo mas mabilis siya. Isa naman sa ating national ID na umaabot ng ilang taon. So, dito na lang tayo sa postal ID, mga ka-vlogs. So, yun po, ha, pinaka-latest update ito ng ating postal ID. Baka magtaka kayo na noong October 10 ay nag-upload ako ng video na sinasabi ko po doon na suspended pa rin po ang Philippine Postal ID, no, dahil October 10 pa po yun, no. And ang pag-resume po, bumalik po ang ating Philippine Postal ID application, effective po siya kahapon pa, no. Ayon po yan sa post office Davao, kahapon lang siya bumalik. So, baka magtaka kayo. So, ito nga, kaya ginawan ko ng bagong video para alam nyo ang pinaka-latest update dito sa Postal ID, latest na bayad, latest na requirements, latest na proseso. Pero, one thing is for sure, no, maraming happy dito, marami tayong nagagalak sa pagbabalik, pagre-resume ng Philippine Postal ID kasi considered ito na isa sa primary ID, ang pinakamadali, pinakamabilis na valid ID na kukunin natin or makukuha natin dito sa Pilipinas. Kaya naman ibalita nyo sa inyong mga kakilala na walang valid ID, nag-aantay dito sa Philippine Postal ID ng effective po kahapon, pwede na tayong kumuha, pwede na tayong mag-apply ng ating Philippine Postal ID. Ayan, mga ka-vlog, sino po ba sa inyo ang natuwa? Sino po ba sa inyo ang nagagalak na pwede na tayong makakuha, nag-resume na ang Philippine Postal ID? Pakikomento naman sa comment section na nasa baba. Pakilakip na inyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na nangyayari. Lalo na itong mga dokumento, mga valid ID, kagaya nito ng ating Philippine Postal ID. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat. Totoo lamang.